Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong, mga pag-uusapan na topic 'no. Unahin natin ito. Ano 'to? Robin Padilla. Anong sasabihin ni Robin Padilla? Wait lang ha. Napanood ko po sa isang TV program, ang isa po nating masasabing dating kalihim at dati din po nating kaibigan, sinabi po niya na ang batas, we can bend the law, ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay 3 taon nakakulong. Pinabayaan ko po na I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Well, merong yan, na Latin maxim na dura lex, sed lex. Di ba? The law may be harsh, but it is the law. Ibig sabihin, masakit man, di ba? Ang sinasabi ng batas, yan ang batas. At kung ako ang tatanungin, hindi maaring baluktutin. Kasi Ben, baluktot. Opo. Kasi yun po yung napanood ko sa TV na pwede daw pong baluktutin na parang ruler. Hindi kasi ang argument ni wala akong kinakampihan na, pagalingan sila ng argument. Ang sinasabi kasi ni Boying Rimulya at ni Tulfo daw, magkaiba daw yung babaliin mo sa ibibend mo. Tama. May sinite silang example eh. Yung ayoko na yun. Hindi ko kasi kabisado yung batas eh. 'Di ba? Pakinggan muna natin tong argument nila. Opo. So, ang sa aking opinion, hindi maaring baluktutin ang batas. Ngayon, maaring baka ang interpretasyon nila ay hindi naman nating, we are not breaking the law, we are only bending it. Pero gaya nga ng nasasabi ng napakarami, pag may 2 o 3 abogado sa isang kwarto, 3, 4 o 5 o 6 ang opinyon sa isang usapin. So, so yun po. May kanya-kanyang opinyon ang ating mga abogado. But of course, sa huling banda, ang final arbiter nga ng lahat ng interpretasyon ng batas ay ang ating mga korte. Opo. Sa mataas pong hukuman, hindi po. Hindi po pwede. Depende pa rin sa opinion. Kasi kung paano nila i-defend yung bend na yun eh. Pwede kasing ang mangyari, pwedeng i-circumnavigate mo yung tama ba yung term ko? Hindi, isa sa nakikita ko example ganito. Yung parang nangyari sa kaso ni FLM. Kasi ganito eh. Paano ba yon? 'Di ba si FLM ay nakasuhan ng human trafficking? 'Di ba? Qualified human trafficking. Now, ang ina-argue ng abogado niya ay hindi siya, yung hindi nila sinasabing inosente si FLM eh. Ang inaano ng abogado niya, ang ina-argue ng abogado niya, technicalities. May sinasabi sila na parang territorial something eh. Nakalimutan, hindi ako abogado eh. Pero pagkakaintindihan ko, sabi nung abogado ni FLM, may kinalaman sa territorial eh. Parang ang pinalilitaw nila, hindi daw jurisdiction ng Pilipinas yun kasi nangyari yung krimen sa ibang bansa. Parang ganon. Na kung mapapatunayan nyo na ganon, ay pwedeng maibasura yung kaso ni FLM. Hindi dahil na hindi siya dahil inosente siya doon sa kaso. Kung hindi nag-a-apply yung batas doon sa
jurisdiction ng Pilipinas. Nagigasi ibig ko sabihin? 'Di ba? For example, yung gagawin din ni MG, no? Yung technicalities na 'di ba, kinasuhan siya na libel, cyber libel. Tapos yung pagkaso sa kanya ay hindi doon sa lugar ni FLM, sa Isabela nagkaso. Eh hindi naman taga Isabela si FLM. Parang dinadaan nila sa technical. I think kung ako ang mag-opinion, no, opinion lang naman to sa akin, pagbigyan nyo na. Siguro yun ang ibig sabihin nung sinasabi na pwede yung bend yung law. 'Di ba? Siguro yun. Pero kung ang definition mo ay ibebend mo, ay babaluktutin mo, let's say, halimbawa, no, murder yung kaso, 'di ba? Pinagplanuhan yung pagpatay. Tapos palalabasin nyo na ano na self-defense sa di malamang dahilan, palilitawin yung self-defense kahit kasinungalingan. I think yun yung sinasabing hindi naman maganda yon. Kaya depende sa interpretasyon eh. Interpretasyon pa rin. 'Di ba? Hindi ano. Well, ako na lang po ang sasagot. Hindi ito opinion ng Korte Suprema. Opinion ko po ito. Hindi ho pwede. Maraming salamat po. Yun lamang po. Si Robin eh. Bagay, no? Nagtatanong lang naman siya. Kaya lang, syempre, kung ikaw ay mambabatas, talagang dapat may alam ka din dapat. Kasi ginagawa niyang training grounds yung Senado eh. Kaya next time kasi kung boboto tayo, kahit siguro ano, no, magkaroon ng qualifications man lang na minimum graduate ka dapat ng law. Kahit yun lang, hindi na kailangan maging abogado ang magiging senador. Basta graduate lang ng law, okay na. 'Di ba? Hindi yung walang alam o kahit sana ano, may hinahawakan na PRC license. Para mataas-taas naman yung ano, yung qualification ng mga kandidato natin. Hindi dahil tinatanggalan mo yung karapatan ng bawat Pilipino na manilbihan, pero sana no. Kasi malaking tulong doon sa Pilipinas yun eh. 'Di ba? Lahat tayo may karayaan tumakbo, pero pagsikapan mo muna na ano, makapasa ka sa isang professional na pagsusulit. 'Di ba? Kalayaan mo naman 'yon, 'di ba? Kaya lang kasi I think kailangan nang gawin 'yan eh. Kasi nagiging circus na ang ano eh. Ang politics talaga eh. 'Di ba dati noon, 'yan ang parausan ng mga laos na artista. Pagka wala ng project, wala nang biglang tatakbo kahit wala naman silang alam. 'Di ba? Parang si Lito Lapid, 'di ba? Yes, kung halimbawa kung sasabihin niya, bakit ikaw mas magaling ka ba kay Lito Lapid? Ikaw na lang tumakbo nun. Kaya nga hindi ako tumakbo eh. Kasi hindi ko alam yan eh. 'Di ba? Sana ganun din yung iba kung alam mo sa sarili mo na wala kang alam tungkol sa ganyan, mahiya ka naman. Ano ba ang gagawin mo doon, 'di ba? Next. Ito. Ano tong issue na to? Ito yung kay Fukerat ba? Yung yung kararating mo lang sa Dubai, pinauwi ka dahil bawal ka raw doon sa club. Airport drama, Fukerat pinauwi sa Dubai. Controversial content creator Fukerat left fans shocked after being denied entry into Dubai, UAE. In a TikTok clip, Kier Garcia, his real name, opened up about the ordeal. Naiiyak ako. Nanginginig at takot. Nasa Dubai na, pinauwi pa, grabe. He didn't even reveal the exact reason for the denial. But netizens quickly speculated that his bold look may have raised eyebrows in the video. Kier sported a wig, false nails, and long eyelashes, which some believe might have caught the attention of immigrant officers.
Cross-dressing is also strictly prohibited. Pero wala naman siya sinabi ko anong dahilan, no? Ganito kasi yung suot niya dun eh. Pero malaki ang possibilities na baka yun. Sabi nga pinaalala ng UAE kung ano ka kuya. Yun din, no? I mean, dapat i-research mo din talaga. Kung yun man yung dahilan ha, kasi wala naman daw siyang sinabi eh. Kung bakit siya dininay eh. Kasi naman, i-research muna. Kasi yung mga, yung mga ganyan, lalo na yung mga Muslim countries, di ba, some of them, crime ang pagiging gay, di ba? Well, meron naman tinatanggap. May kakilala ako na bading na nag-Dubai naman. Pero, yung act nung pagiging gay kasi bawal yun eh. Parang ganito yan, yung feelings naman, siguro naiintindihan naman nila na hindi mo makokontrol yan. Yung feelings na yan. Hindi ka naman robot eh. Siyempre may nararamdaman ka na ikaw ay feminine. Pero, kailangan mong, sumunod do sa rules na kahit man lang na wag ka nang mag-wig, wag ka nang alam mo yon yung pambabae na damit, yung mag-cross-dress. 'Di ba? Magpakabading ka na pero yung kasi hindi naman natin bansa 'yan eh. Naalala niyo yung movie na yung cartoons, yung Buzz Lightyear? May doon eh, may isang scene doon na pang LGBTQ na hindi ko alam bakit may gano'n na scene doon, yung dalawang lesbian na couple na may anak na nandun. Dininay sa ipalabas sa Middle East yun, yung Buzz Lightyear. 'Di ba? Eh matigas din ng Disney na ayaw nilang i-delete yung part na yun. Eh kung ano bang kailangan gawin? I mean, wala eh, trip nila yun eh. Pero kailangan talagang anuhin nila yun. Sundin nila yun. Alam niyo yung WWE, yung wrestling? 'Di ba may mga babaeng wrestler, 'di ba? Tingnan mo pag naglalaban sila sa sa Saudi WWE. Tingnan nyo ha. Pag sila yung naglalaban, yung mga babae doon, tingnan nyo, nakaganyan na suot nila. Kasi bawal sa babae ang yung nakikita yung balat, 'di ba? Eh syempre yung ulo kung hindi ka naman Pero bawal sa kanila 'yan eh. Kaya kung mapapanood yung mga babae na na wrestler na pupunta doon, naka long sleeve sila, naka overall sila. Nakikisama sila talaga. 'Di ba? Ngayon, pagbalik nila sa US, ano na naman uli sila doon? Yung naka-two-piece na naman uli sila. Diba? Ito naman itsura nila dito, oh. May event kasi na Crown Jewel, eh. Yan, oh, yung mga itsura nila na, no. Mga nakaganyan sila pag nagre-wrestling sila. Kasi bawal nga, di ba? So, next topic tayo. May oras pa, 14 minutes pa lang naman. So, ano to? Ito, binabash ito ng mga tao. Pakikat ha. Kasi pag natamaan ako sa paa ko, tapos natutong ba ako, mababalihan ako ng paa. Thank you ah. Habulin nyo. Pag gusto mo kayo tumakbo eh. So, nagtitiktok yata siya dun sa sa basketball court. Eh, basketball court yan ate eh. Diba?
Siya pa yung may ganang magalit eh. Kasi hindi naman ano yan eh. Well, siguro kung ikaw ang nauna dyan, ano, bibigyan ko siya ng konting, ano, konting partida. Kung ikaw siguro nauna dyan sa court, pwede siguro na magmatapang ka, 'di ba? Pero kung halimbawa eh kung pag-uusapan yung lugar na yan, para saan yung lugar? Para sa basketball talaga yan eh. 'Di ba? Saludo na lang do sa mga player na kahit papaano nakisama din naman. Di ko alam kung ano i-comment ko diyan. Siguro yung paunahan rule na lang, ano, kung siya naman yung nauna doon, 'di ba? Kayo na lang total din naman kayo binabawalan ni ate eh. Pero kung halimbawa, naglalaro na yung mga basketball player dyan. Tapos bigla ka nagganyan, tapos pag natamaan ka, ikaw pa yung galit. Actually, binabash siya dito eh. Sabi ka, anong name nito? Nang makakomment doon. Dami nyo dyan, wala man lang pumila. To be basketball court kasi yan, for public kasi yan, sila mag-a-adjust for you. Para kang tumai sa lababo. Siyempre, babae, di ba? Ganyan naman talaga pag babae. Kailangan talaga pakisamahan mo yung babae. No? Ganyan talaga mga babae. Ugali ng mga babae, ganyan. Di ba? Sila lagi ang tama. Anyway, mga kababayan ko, meron pa bang time? Di ba? Next na lang to siguro. Sige. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.